What's up mga kabay? Welcome back to my channel. Ang inyong mga kabay nagbabalik. Mga kabay, may gagawin tayo pala sa araw na to. Ang video na to sa mga plantito o plantita natin, kasi yan na nga pagdating sa halaman, talagang gumagawa tayo ng paraan mga kabay para paano tayo makaparami bawat variety. Ayun, ang pag-uusapan natin at saka yung pagsishare ko ng video, sana mapusuan yung mga kabay. Tungkol naman siya sa rose. Kasi ang dami nakakaalam mga kabay, yung rose kapag nagpaparami tayo, ang karamihan kasi ginagawa natin, nanghihingi tayo ng mga cuttings. Tapos siyempre, madalian. Tinutusok lang natin mga kabay kung saan. Pero ang mga tamang proseso talaga paano magpaparami ng rose, yung cuttings okay naman mga kabay, pero kapag hindi natin kasi i-ano yun, tawag nito, pro pa, tapos pagkat kung hindi natin siya i-ice yung mga kabay, sa halimbawa mga 20 piraso na stick ng cuttings, mga pinakamarami na doon mga kabay, siguro kalahati na mabubuhay, yung kalahati mamatay mga kabay. Yan. Ito naman tungkol naman sa ano, 'di ba, yung mga rose natin namumulaklak, 'di ba? Pagkatapos noon mga kabay ng bulaklak niya, pagka nalagas na yung lahat ng bulaklak, may buto yun mga kabay, may bunga siya. Kaya nung pumunta kami ng ni sir ng Baguio, kung napanood niyo yung isa kong video, kailan ko ba na-upload yun? Pumunta kasi kami ng Baguio kasi ang talaga namin doon mga kabay, balak, Tarlac lang doon sa kung saan ako nagbablog talaga dati. Yun, sa panahon kasi natin na sobrang init, siguro si sir naisip niya na umakyat ng Baguio kasi Tarlac to Baguio hindi na sa gano'ng kalayo. Kaya yun, natuloy kami, namasyal, kumain, nag-enjoy. Na-enjoy, pero sinipon ako doon mga kabay, nanibago ako sa klima. Tapos nakikita nyo naman yung pinagkaiba talaga dito sa Metro Manila tsaka yung Baguio. Talagang mga kabay, di ba, nakita nyo naman talagang umulan. Yung nagdadrive ako pababa, nag-ulan siya. Pagkatapos nagpa-fog. Yun, ganun pa rin. Pagka nagtimpla ka ng kape, 5 minutes, malamig na yung kape. Kasi dahil sa klima, napakaganda yung klima. Ang lang mga kabay, sobrang dami ng tao ngayon sa Baguio. Yun, kasi ang dami nga nagkagusto doon. Okay, balikan natin yung bunga ng rose. Ito sa mga kabay, para sa bayabas. Yan, para sa bayabas. Bibiakin natin to. 100% mga kabay, may buto to. Kumuha ko ng dalawa. Yan, 2 piraso. Tapos bago ang lahat, ipapakita ko rin sa inyo yung update sa mga pinagpupunla ko na mga iba't ibang klaseng buto. Okay, 5 minutes later. na yung kutsay natin. Kahit mainit mga kabay, nagtsatsaga talaga kami magdilig. Yan. Ito, ginagamit siya sa typhoid. Yan, ginagawang pang toppings at saka linalagay din sa pad thai. Yan. Tapos papakita ko rin sa inyo yung ating mga sweet basil, holy basil at saka mint, yung mint basil. Okay. Yan, ito yung holy basil natin. Yan, namumulaklak na siya. Yan, namumulaklak na yung holy basil natin. Sobrang dami niyang dahon niyang mga kabay. Kapag tayo din gawin natin business, ang kukunin natin mga kabay hanggang dito. Yan. Sobrang niya rin mga kabay, may napakaganda rin to gawin business at saka napakasarap din ito mga kabay pagka nag-scramble tayo ng itlog. Yan, hiwain lang natin ng pino. Tsaka hindi lang siya basta na basil lang na pang sa pagkain. Nakakatulong din to sa natin mga kabay, kalusugan. Yan, ito yung holy basil. Okay, ito naman mga kabay, ito naman yung mint. Yan, iba yung niya mga kabay, parang kulay-kulay
parang pula-pula yung ano niya, ayan oh. Kanyang katawan. Yan, ito yung mint, ayan pa. Yan, kahit maaraw ngayon mga kabay, talagang inalagaan namin ito kasi mahal. Yan, ito namang yung mint. Yan, ito makapal na rin mga kabay, lumalaki na rin siya. Yung ano natin. Yan, hanggang doon din yan sa taas. Tapos hanggang doon din sa dulo to. Tapos ang sunod natin, ito mga kabay, bisil din siya. Pero di ko alam mga kabay kasi naiiba siya. Hindi ko na itanong yung amo kong Thailander kung ano to. Anong klaseng bisil. Yan, may ano rin dito, 4 na puno. Yan, 4 na puno siya. Yun. Tapos dito nagpunla din ako ng kamatis na. Kasi sa sunod na buwan, mina mga kabay, baka maga yung tag-ulan. Papakita ko sa inyo yung kamatis. Yung papaya natin malaki na. Yung 2 papaya natin na tinanim. Tapos dito, yung mga buto ng kamatis, ito na. Yan, buhay na siya lahat mga kabay. Ayan o. Isang piraso yan mga kabay, di, pinisa ko na lang sa dito. Yan, bali tinanim lang natin din sa balde. Yan. Kapag may mga ano kasi tayong, may mga paso na pwede pagtaniman, mga ganitong balde na hindi na ginagamit kasi yan na nga, basag, pwede pakinabangan mga kabay. Yan, kailangan lang natin magsipag para magkaroon tayo ng mga gulay. Ito naman yung nabaliktad pala yung kanina. Ito pala yung mint. Yan yung mint. Ito yung holy basil. Yan, nabaliktad pala yung pagkasabi ko kanina. Kasi dito sobrang dami nating mint. Yan, ito yung mint natin dito. Yan, nabaliktad. Ito yung mga mint na ginagamit dito sa amin sa probinsya mga kabay. Sa ano, dinuguan to ginagamit. Sa Bisaya. Yan, sobrang dami na. Lumago na siya ulit mga kabay yung mint natin. Yan. Tapos yung sana ba yung holy basil? Ito pala yung sweet basil. Yan. Tapos yung holy basil, sana ba yun? Yung holy basil. Ito siya. Yan. Ito yung holy basil natin. Yan. Iba din yan. Yan. Ito yung holy basil natin mga kabay. Ayan o. Bagong tanim. Yan. Ito yung holy basil. Tapos yung sweet. Ayun. Sobrang dami dito. Yan o. Yan. Tapos naiiba yung ano natin dito. Ito pala yung hindi ko alam mga kabay kung anong pangalan. Yun. May 4 tayo na puno. Sobrang lulusog. Tapos yung kamatis na ginagawang ano, yung maliliit talaga yung bunga nito mga kabay, hindi lumalaki yan. Ganyan lang talaga siya. Sa mga salad naman to ginagamit. May 2 puno ako dito. Yan, sobrang daming bunga sa baba oh. Yan, maliliit talaga yan. Okay. Tapos yung mga punla ko, ito yung talong. Yung talong natin nakaano rin sa balde. Yan. Tapos yung spinach. Yan yung spinach. Nakatanim sa kawa. Sobrang dami yung spinach natin mga kabayo. Yan. Kapag magtinula tayo o magsigang, may kangkong na tayo. Tapos ito naman yung ginawa ko na parang hydroponic. Yan. Dinagyan ko sa tubig sa ilalim para hindi na natin kailangan magdilig. Ito pwede nang harbisin mga kabayo. Yan. Pero saka na lang tayo mag-harvest mga kabay kasi wala pa tayong pangsahog. Okay, balik tayo dito. Yan, dito nag-prepare na ako ng lagayan para sa buto natin. Yan, kumuha na ako ng tubig. Yan o. Tapos kutsilyo, gunting. Siyempre pinaka-importante yung salamin ko mga kabay kasi ayun na nga, matanda na tayo. Kailangan na natin magsalamin. Tapos nag-ano na rin akong compost mga kabay. Sa buto pala, sa mga mga iba't ibang klaseng buto, mas pinaka maganda mga kabay pagka ang ginagamit natin compost. Madali siya kasi malamig kasi sa mga kabay, madali siyang mabuhay. Tapos umpisahan na natin biyakin. Yan, biyakin na natin.
Yan siya, biyakin na natin mga kabay para makita natin ang kanyang mga buto. Yan siya. Ingat lang sa kutsilyo. Pag magbiyak kayo baka masugat ang ating kamay. Ayun sa mga kabay, yung mga buto. Yan, kung nakikita nyo yan, isa-isahin natin yan. Yan siya, buto ng rose. Yan yung halaman na rose mga kabay. Yan, tanggalin lang natin. Yan, may mga malalaki. Yan siya marami din sa mga kabay, maraming maliliit. Yan, tanggalin natin lahat yan. Silagay natin dito sa plato. Yan ang buto ng rose. Yan, tapos ito siyempre tapon na natin. Ito kukunin din natin. Yan siya, kukunin natin yung buto. Yan, sana mabuhay natin ito lahat mga kabay. Basta ang importante dito mga kabay, di ko alam yung ganito kaliliit kung mabubuhay kasi sobrang liit, pero ipunla pa rin natin mga kabay. Tapos yung biniyak ko na kanina, ito, yan, tatanggalin pa rin natin yung buto. Yan siya. Yan, tatanggalin natin yung mga buto nito. Malsik. Yan siya. Ito, yung mga malalaki mga kabay, sure ball, mabubuhay talaga to. Pero lahat ng maliliit, ipupunla ko na rin. Para sayang din kasi mga kabay, baka mabuhay natin. Ayan siya Biyakin natin ulit ang kutsilyo. Ayan, ikutan lang. Kasi nag-ikot-ikot kasi ako dun mga kabay, nakakita ako ng rose na may bunga. Sayang nga hindi ko nakuna ng video. Makita nyo talaga sana. Ayan, kung may mga rose kayo dyan mga kabay, pwede na kayo mga kabay, manguha ng buto. Yan, kailangan mga kabay, ganito na sa malapit na sama. Kumbaga sa to, hinog na siya, hinog. Yan yung kanyang balat. Bunga pala. Tapos yung malalaki dito, i-ano ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mga kabay. Yan, 15 na malalaki. Yan, ito 15. 15 piraso. Yan, tapos magbiyak na ako dito ng ilang piraso. 1, 2, 3, 5, 15. Yan, magbiyak ako dito mga kabay. Gupitin ko lang hanggang dito. Yan siya. Kasi siya para mataniman pa natin ng iba tong kabilang side. Yan. Yan, nakuha na natin mga kabay. Yan ito, gamitin na lang natin to sa iba ng mga buto. Yan, nakuha na natin. Tapos sunod natin gawin, maglalagay na tayo ng compost. Yan, ilagay lang natin. Huwag muna natin masyadong punuin para medyo malalim yung mga ng buto mga kabay mapaglagyan natin. Yan, kunti-kunti lang muna. Yan siya. Yun, para hindi lulutang yung mga kabay, yung buto natin ng rose. Yan. Tapos natin, baon-baon lang natin, itulak-tulak natin sa daliri. Yan. Kasi alam ko mga kabay, mas marami yung mga plantita natin na tungkol sa rose na hindi pa nila alam na yung may buto pala. Yun, kasi karamihan talaga ang nakakaalam yung katawan, yung niya, tinatanim. Pero mga kabay, ako sa probinsya,
Sa amin dati, sa Negros, alam ko na yung ano mga kabay, buto ng rose. Kasi doon mga kabay, nagtitinda talaga din ako ng halaman sa amin. Hanggang nakapunta ko ng Manila, yan, dala-dala ko yung ano mga kabay, yung mga kaalaman hanggang nag-vlog ako. Yan siya. Ayos lang natin. Ito masyadong mababaw. Yan. Okay. Tapos, ilagay na natin yung buto. Yan, isa-isa. Yan siya. Ilagay na natin. Okay. Yan. Para di siyang ano mga kabay, buto ng rambutan. Itong buto ng rose. Yan. Okay. Isa-isahin lang natin. Para kapag mabuhay ito, marami na rin ito mga kabay. Biruin mo 15 piraso. O kung maibinta natin mga kabay ng ano, 70 or 80. O kung malaki na, baka 100 mahigit pa. Yan. Tapos itong maliliit, siyempre, i-ano na rin natin mga kabay kasi di natin alam o mabuhay pa sila. Kasi yan na nga, buto pa rin sila. Yan, isama na natin mga kabay. Yan, punla na natin sila. Yan, sana mabuhay yung mga buto na maliliit. Pero sa malalaki mga kabay, 100% na mabuhay natin yung mga yan. Tapos dito, diligan lang natin ng konting-konti lang. Wala akong tabo. Paano ko kayo gawin to? Taob ko lang tong ano. Yan. Hanap lang ako ng ano saglit mga kabay. Nagputol ako ng basyo ng ano mga kabay, yung sa soft drinks. Kasi iwas ano na rin mga kabay na hindi lulutang yung mga buto natin. Yan, kasi konti-konti lang yung idilig muna natin. Yan siya, konti lang. Yan, para mabasa lang siya mga kabay. Para mag-react lang yung buto niya. Yan o. Yan. Tapos, dagdagan natin ulit. Hindi natin kailangan mga kabay na palutangin talaga ng gusto. Pare-akin lang yun natin ang kanyang buto. Yan. Ganyan lang siya. Yan, mega shout out pala sa lahat ng mga kabay natin na mga OFW na nanonood. Yan. Mega shout out sa inyong lahat mga kabay. Pasensya na hindi na ako nakapag-shout out ha. Kasi yun na nga, gabi kami parati nakakauwi ni Busing. Yan si mga kabay Lana Harwell, yan mega shout out. Glo Madayag, yan mega shout out. Goria Litra, yan shout out. Magandang hapon. Si Insakto TV from Canlaon City, Negros Oriental, mega shout out. Si Anita Ibrada, yan shout out sa inyo mga kabay, magandang hapon. Pamilya Dialogo, yan shout out. Saka shout out ko rin yung mama and papa ko, si Elicia Ugabang and Bonifacio Ugabang, yan mega shout out sa lahat ng mga kapatid ko dyan sa Negros Oriental, yan mega shout out. Sa Bitunga family in Banjala family, yan mega shout out. In Ugabang family, yan shout out. Saka Ipong family, yan sa biyanan ko dyan sa Bansarbel Ono, Kapatagan, Lanao del Norte, mega shout out sa inyong lahat dyan. Ulitin ko, Ipong family in Vandiala family, yan shout out sa lahat ng mga bayaw ko dyan. Magandang hapon sa inyong lahat. Yan sa lahat ng mga kaibigan ko, lalong lalo na yung mga staff ng Changtai Restaurant, yan sa Makati, mega shout out sa inyong lahat. Hindi ko na lang kayo isa-isahin kasi masyado kayong marami. Okay, alright. Okay na, alright pa mga kabay, doble na yon. Saka lalagyan na natin ng ano sa ibabaw mga kabay, takip, yan. Tatakpan na natin para hindi siya ma-expose sa araw. Yan, ganyan lang siya. Kasi pagka ma-expose yan sa araw mga kabay, iinit yan. Mabubulok yung buto natin.
na mga yung pinunla natin na rose. Yan siya. Kailangan mga kabay hindi sa expose sa araw. Tapos ito, siyempre ilalagay natin sa malilim. Huwag natin parawan mga kabay kasi grabe yung ano ngayon. Sobrang init mga kabay yung ano ngayon. O sa lahat ng mga kabay natin na pumapasok sa kanilang mga trabaho, mag-ingat kayo. Kailangan nyo talaga magdala ng tubig para hindi lalong-lalo na kapag naglalakad kayo, expose kayo sa araw. Grabe yung panahon natin mga kabay. Ito na nga yung mga sinasabi natin, kakulangan sa puno. Kaya ganito na yung ano natin mga kabay, panahon. Napakahirap na mga kabay. Grabe. Alam nyo naman tayo, hindi pa tayo makapagsimula talaga pagtanim ng mga puno kasi nandito pa tayo nagtatrabaho sa Metro Manila. Dito tayo kumukuha ng para sa pamilya natin mga kabay, pagpaaral, pagkain nila. Kaya hindi pa natin masimulan yung mga pagtatanim natin ng mga puno mga kabay. Yan, kasi pagka balang kapag medyo may kita na tayo, yung mga lahat ng gagawin natin mga kabay na pagtatanim sa iba't ibang lugar, yung mga puno, magagawa na natin. Sa ngayon mga kabay, kulang kapos pa talaga ako. Ang kinikita ko dito sa pagtatrabaho ko mga kabay, kulang pa. Yan, diligan ko lang ulit. Pero kung kikita na ako mga kabay na medyo malaki, na sakto talaga sa pagpapaaral, sa pagkain namin pang araw-araw, baka doon ako mag-start mag-vlog mga kabay. Ang mga makikita nyo ng mga kabay, paano tayo magtatanim ng mga gulay, magpaparami ng mga halaman, magtatanim ng mga puno sa iba't ibang lugar. Siyempre mga kabay, manghingi na rin tayo ng tulong sa DNR para mabigyan nila tayo mga puno or mga buto para maibalik natin mga kabay ang dating kalikasan na napakaganda, yung naabutan ko nung araw. Yung mga ilog natin na sobrang ganda pa kasi marami pang tubig, kasi maraming puno sa bundok, maraming isda. Ngayon mga kabay, ang resulta kasi mga kabay, wala tayong puno, wala na rin tubig kasi ang mga puno mga kabay, doon ang gagaling yung tubig, yung tumutulo yung mga sa ugat nila. Kaya iba na talaga mga kabay. Tapos pagdating ng ganitong summer, sobrang ano na talaga, sobrang hindi mo na maintindihan, sobrang init. Okay, ayan mga kabay, okay na yung ano natin, pinunla. Yan na siya. Yan. Nakapag ano tayo mga kabay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 mga kabay na butas na nalagyan natin. Pero ang malalaking buto lang mga kabay na sure tayo, 15 na butas ang nalagyan. Itong ano, 5 basyam kasi 24. Kayo na mag-ano mga kabay, mag-compute, di ko alam mga kabay. Okay, ito yung ginamit natin na compost. Yan. Dito, nagkatay dito. Ito yung mga kutsilyo natin ginamit. Nagkatay dito para makakuha tayo na pagpunlaan. Okay? Paano mga kabay, hanggang dito na lang yun. Maraming salamat. Sana nagkaroon kayo ng kunting kaalaman sa pag-share ni mga kabay ng video tungkol sa ano, tungkol sa buto ng rose, paano tayo magpaparami para kumita din tayo mga kabay. Sana wag niyong kalimutan, paki-likes na lang, paki-share, saka paki-subscribe na mga kabay. Saka wag kalimutan mga kabay na paki-pindot yung notification bell para pag may mga bago tayong upload na video, para tayo naka-update. Okay, maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat, ang inyong mga kabay. WhatsApp. Magandang hapon. Bye-bye, kita sa sunod ng mga video.